Ang kwentong ito, ibabahagi ko, Lady Ching, ay kwento pa ng yumaw kong lolo. At naisalin niya ito kay nanay na nagkwento na naman ni nanay sa aming magkakapatid. Bago ko malimutan, maraming salamat nga pala sa mga masugid mo na tagapakinig. At syempre sa iyo, Lady Ching, sa pagbibigay pahintulot sa sulat na may bahagi ito sa mga listeners. Bago ko simulan ng kwento, ay tawagin niyo na lang ako sa pangalang Lorraine. Hindi po ito ang tunay kong pangalan. Sa katunayan, pwede ko naman talaga sabihin ang totoong pagkatao. Sa kadahilanang totoo at nangyari talaga ang kwentong ito. Yun nga lang, ay hindi pa ako pinanganak sa mundo, maging ang nanay ko. Para mas malinaw maintindihan ng mabuti, isusulat ko ito sa point of view ng lolo ko, na kung saan siya mismo ang nakasaksi sa mga pangyayari. Ako si Danilo. 7 taong gulang ako sa panahong ito. Ipinanganak ako noong 1933. Nakatira kami sa isang liblib na probinsya kung saan malayo sa kabihasnan. Walang sasakyan. Tanging kabayo at kalabaw lang ang mayroon kami. Ang aming sitio ay nasa tabing dagat. Pero kahit tabing dagat ito, ay malawak naman ang palayan sa lugar namin. Isa sa nagmamay-ari ng malaking palayan ay ang aking tatay. Masasabi kong karamihan sa mga nakatira dito ay halos kamag-anak namin. Oo nga pala, ang lahi ng itay ko ay Katsila. Kaya matatangkad at mapuputi karamihan sa mga kamag-anak ko. Yung kanunuan daw kasi namin ay isang sundalong Katsila na napapangasawa naman ng taga rito sa aming probinsya. Balik tayo sa kwento. Nakasanayan na namin na kapag mag-aani ng palay ay hindi pwede diretsahang anihin ito. May pamahiin sila tatay, Lady Ching. Dapat ay mag-aani muna ng kaunti para sa pag-aalay ng dasal. Sa pinakagitna mo ito kukunin at iiwan naman ito magkatapos dasalan. Patunay na nagpapasalamat kasi ng kalikasan maging sa mga Diyos ng hangin, tubig, apoy, lupa. Yun talaga ang nakasanayan. Bali, yung naani ay iiwan lang naman din doon. At kinabukasan ay saka pa sisimulan ang anihan. Kung saan maraming mag-aani ang nag-aabang natutulong. Kayog lang ang gamit sa pag-aani, Lady Ching.
may pananim kaming palay at syempre, hindi mawawala ang trigo. Yung palay na pabilog. Yun ang usong-uso itanim noon. Hindi naman binibinta ang mga palay. Bagkus ay iniimbak lang ito sa bodega. Hindi din ito pinapagiling na katulad sa kasalukuyang panahon. Bagkus ay binabayo lang ito. At maglalaan ka talaga ng oras at lakas para magkakaroon ka ng bigas. Isang araw, schedule iyon upang anihin na naman ang mga hinog na palay. Kaya maaga si tatay na nagtungo sa palayan upang mag-ani naman ng kaunti para ialay at magdarasal ng pasasalamat. Pero laking gulat ng tatay nang pagdating sa palayan. Halos mangangalahati na ng buong kalahating ektarya ang nawala sa palay. Naani na ito, pero lang palay na nakita doon. Umuwi si tatay para ipaalam kay nanay. Umalis din sila para i-report ang nangyari sa pinuno ng aming sitio. Pagkatapos ng umagang iyon, ay pinaani na lahat ni tatay ang mga palay. Hindi lang din naman iyon ang palay na aanihin. May 2 area pa na natira at hinihintay na lang ang pagkahinog nito. Pinagtutulungan ng mga kapitbahay ang pag-ani, kaya natapos din naman sa araw na iyon. Nang makauwi kinagabihan, rinig kong nag-uusap si nanay at tatay tungkol sa nangyari sa palayan. Sabi pa daw ng pinuno, wala namang kahina-hinalang mga tao ang nakapasok sa aming sitio. Kaya wala silang matukoy kung sino ang salarin sa pag-aanin ng mga palay. Hindi din naman basta-basta magnanakaw ang mga kapitbahay sa kadahilanang may mga palay din ng mga ito. At bawal na bawal noon ang pagnanakaw ng kung anuman. Halimbawa na lang, noong isang beses, may nahuling nagnakaw ng manok. Isinabit sa liig nito ang ninakaw na manok at buong araw ito pinalibot-libot sa buong sityo. Tapos may dala pang malapad na karton na may nakasulat na, magnanakaw ako, huwag niyong tularan. Matapos naman ang buong araw na iyon, ay pinutulan ng isang daliri ang naturang magnanakaw. Yun ang parusa sa mga magnanakaw noon sa aming lugar. Kung uulit at uulit ka, paniguradong ubos ang daliri mo. Kaya bihira ang magnakaw noon. Isang linggo, lumipas. Laking gulat namin nang makitang inani na naman ang aming mga palay. Ginawa ni tatay, nag-report na naman ulit. Hindi pa nga nahuli ang salarin. Ayan,
at ninanakaw na naman ang mga palay. Nanlumo talaga si tatay. Natakot siya na baga pagdating ng tagulan ay hindi na aabutin ang aming palay hanggang matapos ang panahong ito. Ganon din si nanay. Nanlumo. Isino ba naman ang hindi? 7 kaming magkakapatid na pinapakain. Wala naman kaming problema pang ulam. Kasi may mga alaga kaming mga baboy at manok sa panahong iyon. Hindi din uso noon ang pagbibenta ng mga alagang hayop kasi wala namang bibili. Malayo ang kabihasnan na pwedeng pagbintahan. Minsan naman ay nanghuhuli kami ni Itay ng baboy ramo sa Bulubukundukil. Ilang oras na lakaran galing sa aming sityo. Kaya bigas lang kadalasan ang aming iniimbak. Hindi pa masyado uso ang pag-aaral sa panahong iyon. Malayo kasi ang Sikbit Barangay na may nakatayong paaralan. Kaya pinili namin na wag na lang munang mag-aral. Nang panahon ding yun, kapag nakatapos ka ng elementarya o grade 6, matik, pwede ka nang maging isang guro. Dahil sa kaalaman mo, ibig lang sabihin, matatalino ang mga mag-aaral noon. Balik tayo sa kwento. Dahil sa pangyayaring yon, ay napagdesisyonan ni tatay na kada gabi ay babantayan niya ang natirang palay namin na hindi pa naani. Baka naman kasi, yun na naman ang isunod anihin ng mga magnanakaw. Wala na talaga. Konti na lang ang aming maiimbak. 3 gabi na nakabantay sa palay ng Itay. Wala namang nagnakaw ng palay, kaya ayaw niya na sanang magbantay. Kaso, sa ika-4 na gabi, parang iba ang kutob ni Inay. Kaya inutusan niya si Itay na puntahan na naman ang aming pananim. Sa pagkakataong iyon, ay isinama ako ni Itay. Magmamasid-masid lang naman daw siya at uuwi